Yung araw nga ay aalis kami. Tapos na nga akong mag-ayos dyan, inaayos ko na lang yung aking buhok. Ayan, nagpapatuyo ako ng buhok gamit ang brush blower na to. And then, plinansya ko na rin yung buhok ko kasi ang daming tikwas-tikwas talaga pag hindi ako nagpaplansya ng hair. Ang pangit tingnan, alakas makalos siyang promise. Gamit ko nga pala dyan yung Hodic Hair Straightener. Ang gandang gamitin ng pang-straight na to. Super nakaka-straight siya ng buhok. Kaya, tingnan mo nga naman ang dalawa kong baby nandiyan pa sa ibabaw ng lamesa, natulog ang dalawa. Ayan. Pinihisan ko na nga pala yung dalawang baby ko kanina, pero sabi ni Habi, wag na daw muna silang isama, next time lang. So, kami na lang tatlo ang umalis, si Habi and then si Mother. Ayan. Nga pala kami pumasok dito sa NLEX, dumaan na kami ng SM kanina para ipa-check yung cellphone ni Mami. Charge na sira, so may nadedetect na moisture daw sa loob. Kaya sabi sa Samsung store, dalhin daw namin sa service center nila sa Balibago, Angeles. Hindi na nga ako nakapag-video dyan nung nandun kami sa service center. So, ayan, bago kami bumalik ng SM Pampanga ulit, kakain muna kami since hapon na dyan, hindi pa ako nagla-lunch. Si Habi nga pala nag-order dyan, so hindi na siya nakapagpalit. Galing pa siyang tindahan dyan, so pagsundo niya sa akin sa bahay, dumiretso na kami ng alis. Kasi sa service center is pwedeng iwan doon yung cellphone ni Mami within 7 days at dun palang malalaman kung ano yung magiging sira niya or yung mga gastos or pyesa, kung may pyesa man siyang papalitan. So, naisip ko wag na lang munang ipaiwan since bago pa yung CP, hindi naman talaga sa totaling nabasa. So, sabi ko bumili na lang kami ng wireless charger. Una nga sa mga sandaling yan, pero tirik na tirik naman yung sikat ng araw. So, ayun na nga, para lang kaming nag-joyride dyan, pumunta ng Angeles, Balibago. Ayan, bumalik ulit kami ng SM Pampanga. Ayan, bibili na lang kami ng wireless charger niyan para naman magamit ni Mami yung cellphone niya. Since hindi naman talaga nabasa yung cellphone na yun, ewan ko ba parang nagka-moisture siya sa loob. So, as usual, kami lang din naman ni Mami lagi ang papasok ng mall at maghihintay na lang si Habi sa parking area. Ayan. So, yan. Punta ulit kami sa Samsung store. Buti na nga lang pagdating namin dyan, walang masyadong customer, so maaasikaso kami agad. Kayo ba sa mga user dyan ng Samsung cellphone, naranasan nyo na magkaroon ng moisture yung cellphone niyo kahit hindi naman siya nabasa? Anong remedy yung ginawa ninyo? Ayan na nga yung wireless charger para sa cellphone ni Mami. Titingnan nga siya kung mag-charge siya or hindi. Siyempre, bago bumbilihan, di ba, kailangan mo muna siyang subukan para malaman mo kung gumagana ba siya or hindi. Ang mahal pa naman niya. Habang tinatry nga ni Kuya dyan, tinanong ko na rin kung pwede ba dyan yung cellphone ko sa wireless charger. So, sad to say, hindi pwede yung cellphone ko na Vivo. So, Samsung naman pala, S-series pataas lang yung pwede dyan sa wireless charger na yan. Kasama na rin pala dyan yung adapter and yung cord niya. Ito naman all-in-one na, hindi gaya pag bumili ka ng cellphone, hiwalay pa yung adapter, hiwalay pa yung charger, diba? Separate mo pa siyang babayaran. Tama na nga siya, nag-charge yung cellphone ni Mami. So, habang hinihintay namin mag-charge kahit ilang percent yung cellphone niya, ayan, ikot-ikot muna ako, nagtingin-tingin ng mga cellphone. Ang mahal ng mga cellphone talaga ngayon, no? Naka 40% din kami habang naghihintay at nag-ikot-ikot. So, kinuha na namin yung charger. Kakahiya naman kay Kuya maghintay pa. So, sinamahan na rin niya kami bumili ng cellphone di-keypad ngayong binili namin. So, ayan yun. Bumili na rin kami ng SIM para sa bagong cellphone dyan. After nga yan, sinamahan ko si Mami. Bibili daw siya ng sandals or slipper. So, ayan, namimili na siya na meron na nga siyang nagustuhan dyan. So, ang ganda naman kasi pwede mo siyang i-partner sa kahit na anong outfit mo. Hindi kan pa nga mawalan ng size niya dyan. Buti nila nakahanap yung dicer ng size niya. So, ayan, di ba? Napakaraming shoes slipper dito sa store na. Ako na lang talaga magsasawang maghanap ng iba't ibang design at size na babagay sa'yo. So, ang ganda siguro kung ganyang kalawak yung ano mo, yung walk-in closet mo, tapos ganyang karaming sapatos sa meron kang collection sa kwarto mo. So, habang namimili pa si Mother dyan, sabi niya maghanap na rin ako ng magugustuhan ko at ililibre niya ako ng sandals. So, ayan, naghanap-hanap na nga ako kung meron ako magugustuhan dyan. And then, natanong ko rin yung isang sandals dyan na alam ko magiging bet niya. So, nagtanong ako ng size niya kung meron pa. Sadly, wala na siyang ganong size na kakasya sa kanya. So, yun lang. And then, ako na lang naghanap ng para sa akin dyan. Ang hirap ng maghanap. Ang dami mo nakikita ng iba't ibang design. So, sige, tingin pa rin tayo kung meron tayong makikita pang sandals na babagay or magugustuhan ko yung design niya. So, bumalik ako sa kabilang side niyan. Sigurado may makikita na akong design doon at hindi ako nagkamali. Eto na yun. Nakita ko na yung bet kong sandals. O, diba? Napakaganda, napaka-saucy sa paa. Ang ganda, lakas makasosyal lang. So, ayan na lahat yung napili naming sandals, isa sa akin, tapos dalawa kay Mother Dear. So, siyempre, siya na magbabayad niyan. Libre nga diba? After nga dito, nagpunta rin kami ng department store. Ayan, namili din kami ng ilang kailangan namin doon. So, hindi ko na siya na-video.
Dahil nga nagmadali na rin kami since gabi na rin dyan. So, yan, pauwi na kami. Pag talaga nasa loob ka ng mall, hindi mo mamalayan kung anong oras na, no? Nakauwi na nga ako. Ayan nga pala yung pinamili ko sa department store. So, kalat nga dyan yung damit ng mga alaga ko kasi kala ko maisasama ko sila kanina pero hindi naman pala. So, kamusta na kaya ang dalawa kong baby? Ano kayang ginagawa nila niyan? Ayun silang dalawa. Sobrang miss ko na sila yan. Namiss kaya ako ng aking baby. Kasi sobrang namiss ko talaga ang cutify na baby na yan. Pero hindi mawawala. Pag nakita ko talaga yan, pag gigigilan ko talaga yan sobra-sobra. Mukat-mukat pa dyan yung mata niya, o papikit-pikit pa. After siguro nilang maglarong dalawa dyan, natulog na lang talaga siya sa kakahintay sa akin. Na nga lang at kasama na niya si Ate Elvis niya, at least hindi siya gaanong malulungkot mag-isa. Ayan, na-ready ko na yung pagkain nila, yung dinner nila for tonight. Ayan, sobrang gutom na gutom. Ang sarap na lang kumain dalawa. Nakauwi na rin si Habi. Ayan ang dinner namin. Nag-crave kami ng nachosan. Siyempre, homemade. Gawa ko yan ako. Late na rin kami nakapag-lunch kanina. So, yan na lang. Medyo light na lang yung gusto namin kainin for tonight. So, yan na lang yung naisip kong gawin since nagka-crave nga kami ng nachos. Alam nyo ba, ang sarap talaga ng combination ng ginawa kong yan. Samahan mo pa nung cupcake na nabibili sa tindahan. Gusto nyo nga pala yung recipe na yan, i-upload ko na lang, panoorin nyo na lang siya. So, ayun lang for today. See you sa next vlog. Good night!